Natapos tayo sa nakaraang episode na kung saan ay nagulat si Commander Luo Yang sa nalaman niya sa ating bida na maraming paraan sa paggamit ng Jin Core na pwede itong gawing malakas na armas at pwede rin ma-awaken ang ordinaryong tao. Habang sila ay nag-uusap ay may nilabas na isang mahalagang artifact si Commander Luo na may kakayahang magbigay ng lakas o sandata na ikinagulat ng ating bida sa kadahilanan kung paano ito ginamit ni Commander Luo dahil sa pagkakaalam nito sa nakaraan niyang buhay na ito ay tinatawag na Ancient God Runes. Sa kabilang banda naman ay galit na galit si Commander Guan dahil sa nalaman nito na nandito sa shelter ang ating bida at nakikipagtulungan ito kay Commander Luo. Dagdag pa nito na kinakalaban na talaga ako ni Luo Yang, alam naman na may alitan kami. Kaya adag na pinag-utos nito ang pag-recruit ng mga awaken at makabuo ng malakas na team. Sang-ayon na tugon ng tauhan ni Commander Guan sa isip-isip nito na wala akong pakialam sa mga plano mo Luo. Dagdag pa nito na sa tingin mo na matatalo mo ako sa pakikipagtulungan mo sa tao na yan. 30 years na ako na laging nasa ilalim pero ngayon di ko nahahayaan. Sa kabilang banda ay nag-uusap ang dalawang military guard sambit ng isa sa mga military na wag kang masyadong kabado, laging ligtas dito sa shelter ni Commander Luo. Tugon naman ng isang military na mas mabuting maging maingat. Dagdag pa nito na magiging delikado kung may makakapasok na mga zombie. Maya-maya ay nagulat ito at nagtaka ang kasama nito sambit ng isang military na maraming zombie ang paparating kaya agad na tumunog ang emergency alarm at pinag-evacuate ang lahat at pinababalik sa mga kani-kanilang kwarto. At dali-daling pumasok ang isang tauhan ni Commander Luo para iulat ang nangyayari sa labas. Sambit ni Commander Luo, bakit sobrang ingay sa labas? Tugon naman ng tauhan nito na may isang malaking bilang na mga zombie na papalapit at base pa sa layo ng mga ito ay nasa 15 kilometro at kaya tumutunog ang emergency alarm. Dagdag pa nito na makaka-rating ang mga ito sa loob ng 2 oras, at tinanong ni Commander Luo kung gaano ito karami at nagulat si Commander Luo Yang sa nalaman niya na may 10,000 na zombies ang paparating gayong hindi pa nito natatapos ang paggawa ng shelter, at hindi nito kayang pigilan ang ganito karaming zombies, kaya nag-aalala ito, tinawagan nito si Commander Guan, at nakausap na nga niya ito sa kabilang linya. Tinanong nito kung nabalitaan na ba niya ang 10,000 na zombies na paparating sa kanilang shelter. At tugon na sinabi ni Commander Guan na kung tama ang binigay sa kanya na impormasyon na nasa mahigit 10,000 na zombies, ay maaaring sa loob lang ng 10 minuto, ay siguradong masisira itong shelter. At sinabi nito na nagmamayabang, na sa ngayon dapat alam nito na ang kaya lang lumaban sa ganyang kadaming zombies ay ang mga tauhan nito. At dagdag pa na sinabi nito na maaaring matulungan niya ito pero sa isang kondisyon. At nagulat si Commander Lu sa sinabi ni Commander Guan sa kadahilanang magbibigay ito ng tulong ngunit may kondisyon. At ang sinabi nitong kondisyon, na kailangan nitong ibigay ay ang kanyang pamumuno. At gulat na gulat si Commander Lu sa ibinigay nitong kondisyon, gayong ginigipit siya nito, para makuha lamang ang kanyang pamumuno. At nagmamayabang na sinabi ni Commander Guan na binalaan niya ito dati pa, na ang pamamaraan na ginagawa ni Commander Lu ay hindi makabubuti gayong humantong ito sa ganitong sitwasyon, gayong siya lang ang maaaring makakatalo sa mga zombies. At dagdag pa nito, na dapat sumang-ayon na ito, para mailigtas ang mga mamamayan sa kadahilanang iyon lang din naman ang adhikain nito. Galit na napaisip si Commander Lu sa mga sinabi nito, at sa kanyang pag-iisip ay napagdesisyonan na nito na sumang-ayon para sa kaligtasan ng shelter at ang buong mamamayan. At natapos na ang kanilang pag-uusap. Galit na galit si Leader Xiao sa narinig nito dahil pumayag lang itong basta-basta sa kondisyon na ibinigay ni Commander Guan, na batid nito na ginigipit lang ito. Ngunit pinigilan ito ni Commander Lu, gayong wala din naman itong ibang pagpipilian, sa kadahilanang hindi naman ito pwedeng gamitin ang mga mamamayan para gawing sundalo, dahil batid ni Commander Lu, na kamatayan lang ang maging kahihinatnan. Kaya inutusan ni Commander Lu si Leader Xiao Cao na tawagin ang lahat ng sundalo, at sa isip-isip ni Commander Lu, bakit ngayon pa gayong hindi pa ito handa, kaunting araw na lang sana para magawa na ang gene medicine, origin weapon, at ang ancient ruins. At sa kabilang banda naman, inutusan na ni Commander Guan ang kanyang tauhan para tawagin ang kanyang mga awaken na hukbo para harangan ang mga zombies. At sabay tinanong ng tauhan kung kasama ba pati ang ace team nito. At sagot na sinabi ni Commander Guan na tawagin ang lahat, gayong ayaw nitong masira ang shelter, sa kadahilanang may kasunduan silang napag-usapan ni Commander Lu.
At nagmamayabang itong sinabi na ipapakita nito kay Commander Lu ang kakayahan ng kanyang hukbo sa pakikipaglaban. Sa kabilang banda naman kung saan pinatawag ni Commander Lu ang kanyang mga sundalo, ay nagtataka ang mga ito gayong naguguluhan pa ito sa mga nangyayari kung totoo ba ang mga naririnig nilang balita na, may mga zombies na paparating at kung kakayanin ba ng shelter na pigilan ang zombies na darating at bukod pa dun pinatawag din ni Commander Guan ang mga awaken na hukbo para harangan ang mga zombies. At natigilan ang mga sundalo sa kanilang pagmamaretes dahil dumating na si Commander Lu at nagsasalita na ito. At sa pagsasalita ni Commander Lu ay binagit nito ang tungkol sa mga zombies na paparating, na bagamat alam na ng mga sundalo ang tungkol rito, kaya pinapalakas nito ang loob ng kanyang mga sundalo, na huwag itong matakot gayong kailangan nilang labanan ang zombies at protektahan ang shelter sa anuman panganib. At habang hinahanda na ng mga sundalo ang kanilang sasakyang panghipapawid ay nasa frontline na ang mga sundalo ni Commander Guan para pigilan ang mga ito, at sinabi din ng kasamahan nito na kailangan nilang harangan ang mga zombies, kahit ikamete pa nila ito. Sa kabilang banda naman kung saan nagsasalita pa si Commander Lu sa kanyang mga sundalo, ay inutos nito sa lahat ng mga sundalo nito na kailangan nilang protektahan ang kanilang base, at protektahan din nila ang bawat daan na pwedeng daanan ng mga zombies, sa kadahilanang sila ang magiging huling depensa para hindi makapasok ang mga zombies. At pinapatatag ni Commander Lu ang mga loob nito, at dagdag pa na sinabi nito, kailangan gawin nila ang buong makakaya nila, para mapigilan ang mga zombies, para sa mga mamamayan at mga pamilya nito. At nagsipunta na ang mga ito sa naitalaga nitong mga lugar. Nagsitakbuhan na ang mga mamamayan gawa ng nag-warning na ang kanilang pasilidad at sinabi rito na pinapabalik na sa kanilang kwarto ang mga hindi kabilang sa mga sundalo. At kakalabas lang ng kwarto ang ating bida, nagtataka ito kung bakit masyadong maingay sa labas. At nakita nito si Leader Xiao Cao, tinanong ito ng ating bida kung bakit nagkakagulo ang lahat ng tao. At sagot na sinabi ni Leader Xiao Cao na may mga zombie na lumulusob at papunta sa kanilang shelter at nasa 10,000 na zombies, kaya humingi ng tulong si Commander Luo kay Commander Guan, dahil wala itong ibang pagpipilian. At dagdag pa na sinabi nito na may napagkasunduan ang mga ito, at pumayag si Commander Lu na ibigay ang kanyang pamumuno pag napagtagumpayan ito ni Commander Guan. Kaya inutusan ako ni Commander Lu na magtago ka muna pansamantala dahil batid nito na may alitan kayo ni Commander Guan, at kung magtagumpay si Commander Guan ay baka may mangyaring masama sayo. Nagulat at nabigla ang ating bida sa narinig nito, sa kadahilanang di ito makapaniwala sa kanyang mga narinig mula kay Leader Xiao Cao, at tinanong nito si Leader Xiao Cao kung saan si Commander Lu. Ngunit may inabot si Leader Xiao Cao sa ating bida, isa itong gate pass para makalabas ito ng ligtas. Nagmamadaling umalis si Leader Xiao Cao para puntahan si Commander Lu, gayong ito ang nagtururo sa mga tauhan na nasa frontline. At sabay hirit na sinabi ni Leader Xiao Cao na wag itong mag-alala gayong siya na ang bahala kay Leader Xia Ke at Ling Wenwen. At sa isip-isip ng ating bida na nalulungkot gayong hindi nito batid na ngayon ito mangyayari, dahil sa nakaraan nitong buhay ay may 1 buwan pa ito bago maganap. At walang kakayahan sa ngayon ang kanilang shelter na harangin ng 10,000 na zombies. At tinignan nito ang gate pass na hawak-hawak nito, kung gagamitin niya ba ito para makaalis. Sa kabilang banda naman sa labas ng kanilang shelter ay kumpul-kumpulan na ang mga zombies na naglalakad papunta sa kanilang shelter. At tinignan nito ng mga sundalo na nasa himpapawid, nagulat ang mga ito sa dami ng zombies. Sa kabilang banda naman kung saan ang mga awaken na hukbo ni Commander Guan, ito ay dumating na sa frontline, kinausap na nito ang mga naitalaga na mga sundalo, at sinabihan na sila na ang bahala sa lugar na ito, gayong nandito na sila, at dagdag pa nito na sinabi na maipapakita na nila ang kanilang lakas gayong nagsanay sila ng mabuti. At inutusan na nito ang mga kasamahan nito na umpisahan na nila ang paglusob at gamitin na nila lahat ang kanilang kapangyarihan para hindi mapahiya si Commander Guan. At sa paglusob nito ay pinagpapatay na nila ang mga zombies, ginamit na nito ang kanilang kakayahan. At napuksa nila ang karamihang zombies, na mangha ang sundalo sa nasaksihan nito sa kadahilanang ang galing ng mga pinapakita nito. At nakayanan nito na harangin ang mga zombies, gamit ang kanilang mga abilidad. At nagmayabang kaagad ang isang kalbo na awaken dahil madali lang nitong napapatay ang mga zombies at sinabi nito na para lang itong mga langgam. Pero di nito batid na may awaken din pala na zombie sa likod nito.
sinabihan ito ng isa niyang kasamahan bagamat huli na ang lahat, nahiwa na siya ng awakened zombie, at nahati ito sa dalawa, lumabas at sumigaw na ang awakened na zombie sa pagkakapatay ng isang awakened na kalbo. Nagulat at nabigla ang mga awakened na hukbo ni Commander Guan sa kadahilanang hindi nito batid na may mga awakened na zombie na dumating, dahil alam ng mga ito na ang kaya lang nilang kalabanin ay ang mga normal na zombies, at kahit nasa 200 sila na mga hukbo ay di nila ito kaya gayong napakalakas ng mga awakened na zombies, at hindi lang ito nag-iisa, kundi madami din ang mga ito. Gulat na nakatayo ang awakened na hukbo ni Commander Guan gayong hindi na nito alam ang gagawin, at namuol dito ang pagsabog. Sa kabilang banda naman kung saan si Commander Guan, ito ay nasa itaas ng pader ng kanilang shelter, at may tumatawag rito, at sinagot niya ito, tinanong ito ni Commander Guan kung ano ang kaganapan sa mga hukbo na naitalaga nito sa frontline. At sagot na sinabi nito na nasa mahigit 50 na awaken ang namatay, kaya naisipan kaagad nito na pabalikin ang mga natitirang buhay. At sinabihan ni Commander Guan si Commander Lu, na hindi nito pwedeng isakripisyo ang kanyang mga hukbo, kaya pinapabalik niya ang mga ito at kailangan munang mag-isip ni Commander Lu kung paano niya ito pipigilan. Habang hindi pa handa ang mga hukbo nito para lumaban ulit, at tinanong ni Commander Lu si Leader Xiao Cao kung ilan ang natitira nilang mga sundalo, sagot na sinabi ni Leader Xiao Cao na hindi ito ganun kadami, pero higit na madami ang mga kagamitan nila, at nasa kalahati pa lang ang mga kagamitan na hindi pa nagagamit. At sa isip-isip ni Commander Lu, na kailangan nilang lumaban sa kung ano lang ang kaya nila. At inutusan na ni Commander Lu si Leader Xiao Cao, na tawagin ang iilang sundalo para maglagay ng landmine sa harap ng kanilang shelter. At dagdag pa nito na sabihan si Xia Ke na dalhin ang mga mamamayan sa kublihan at isarado niya ito sa oras na makapasok ang mga zombies. At sangayon natugon ni Leader Xiao Cao. At sabay inatasan nito ang tatlo nitong opisyalas na sila ang magiging responsable para sa pagdedepensa, kailangan hindi ito magkakamali, dapat bantayan nila ito maigi. At namangha si Commander Guan sa nakikita nito na kahit batid na ganito ang kanilang sitwasyon ay nagawa pero nitong makapag-isip ng mga paraan. At 20 minuto na ang nakalipas, namuo ang katahimikan sa buong syudad. At sumabog na ang mga landmines na nilagay nito sa harap ng kanilang shelter, indikasyon na nasa malapit na ang mga zombies, at sabay pinaulanan nila ito ng rocket cannon. Sa pagsabog sa pinangyarihan ay namuo dito ang mga usok, nakatingin na nagmamasid ang dalawang commander, at sinabi ni Commander Guan na, hindi magtatagal ay matatalo na sila, gayong hindi parent sapat ang mga ginawa nito, at dapat tanggapin na lang nito ang kanilang pagkatalo. Sagot na sinabi ni Commander Lu na hindi niya naiisip ang mga bagay na iyon, at wala itong balak na sumuko. At tugon na sinabi ni Commander Guan, na tama na ang paghihirap nito, at wag nang magmatigas pa, at dagdag pa nito na sumama na lang ito sa kanya para bumuo ulit ng mga awaken na hukbo at para magtagumpay sa susunod.